Sa dami-daming dumaang sasakyan sa akin, boys, ang pinaka gustong-gusto ko talagang balikan is yung aking Honda Accord. Bakit nga ba? Kumbaga kung may thought gawang sasakyan, yung Honda Accord ko, si Casper, yung 2008 V6 3.5 liter na Honda Accord ko. Bakit nga ba? Pag-uusapan natin ang sasakyan na Honda Accord din, pero babalik tayo in time noong 2004. Okay? At kamusta nga ba ang pag-aari ng isang Honda Accord ngayong 2026? Ito nga ba yung first car para sa'yo? Okay nga ba siya pang daily car? Kamusta yung mga pyesa? Kamusta yung mga parts? Kamusta yung maintenance? Magastos ba talaga sa gas ang Honda Accord? Noong 2004, lahat yan naalamin natin ngayong video. Pero syempre, quick history muna tayo. Tara, ang 2004 na Honda Accord, ito yung tinuturing nilang 7th generation. Dito sa atin sa Pilipinas, usually tinatawag din nila tong pating o yung shark dahil sa matulis at sleek na design. Kumpara sa boxy look ng mga naunang modelo. Nung lumabas ito sa local showrooms, ang Honda Accord ay naging symbol ng success. Kung na-accord ka noong mga panahon na 2004, big time ka. Pumasok to sa kategory ng premium executive sedan. Yung tipong pang manager o pang na negosyante lamang yung mga nakaganito. Or ito yung mga kotse para doon sa mga mayayaman talaga na ayaw mag European cars. Gusto nila syempre JDM. Mas madali ayusin. At syempre gusto ng luxury feel. Sa Pilipinas, boys, merong dalawang option yung 2.4 tsaka yung 3.0 na V6. Yung 2.4, ito yung mas common na nakikita natin sa daan kasi ito yung mas matipid. Yung 3.0 naman na V6, ito yung sobrang smooth yung hatak. Syempre pag V6, boys, mas balance. Mas malakas yung hatak, mas mabilis yung ride. Pero medyo ito yung uhaw sa gas. Pagdating naman sa build quality and comfort, dito talaga bida ang Honda Accord. Sobrang spacious ang interior, yung suspension parang lumulutang sa ulap. Kaya boys, kung naalala nyo, ang name nung Honda Accord ko dati si Casper kasi parang siyang lumulutang pag dala-dala ko siya. Naka leather seats, naka dual zone climate control na syempre, nung mga panahon na 2004, putya ano yun, feature yun yung dual climate control. Kunwari malamig sa driver, sa pasahero nyo mainit. Feature siya nun. Pagdating naman sa sound insulation, boys, nako, pag nakasakay kayo sa Honda Accord tol, grabe talaga, napakatahimik. Sobrang solid talaga ng sound deadening na ginawa ng Honda noong mga panahon na yan. Ngayon, kung magse-search kayo ng Honda Accord na 2004 sa marketplace, sobrang ligaw ng presyo nito, boys. Para may mga 60k, may 70, may 80, mostly below 100, boys. Pero kung titignan mo, parang okay naman Ngayon, meron din mga 200 plus, may mga 180. Sobrang ligaw ng presyo, boys. Hindi ko malamang ano talaga yung presyo. Kaya papasukin natin ang mundo ng Honda Accord ngayon na 2004. Para sa akin, kahit 20 years na ang lumipas, ang 7th generation, sobrang pogi pa rin para sa akin talaga Sobrang dami mong pwedeng gawin para sa kanya. Bagay siya na VIP build, naka Euro concept, malalaking mugs, at kung ano pa. Basta dapat naka-clear tin ka, boys. Kaya para sa mga naghahanap o nag-iisip kumuha ng Honda Accord, or in any year, boys, 2008, 2010, 2004, any Accord level, boys, panoorin mo tong video na to kasi para sa ito. Malalaman natin ngayong video na to kung kamusta ba ang pag-aari ng Honda Accord. Kasi i-vlog natin, sila mismo yung first owner. Bata pa lang siya, nasasakyan niya na yung kotse, hanggang sa napasa sa kanya yung auto. Pakinggan natin yung kanyang storya. Tara, let's go! Okay guys, welcome back sa ating panibagong video. Meron tayo ditong Accord na 7th generation tol. Alam niyo naman guys na medyo mahilig talaga ako sa mga ganitong sasakyan. For the reason being na mahal kasi sila nung brand new sila, no. Pwede natin sila mabili for the fraction of its price nung nilabas sila. So kaya very fan ako ng mga Accord guys. Kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng ganito, yung color white natin, yung 3.5 liter, si Casper. Kaso binenta natin siya guys dahil nga nasunugan tayo. And wala pa si tayong na-shoot na ganitong 7th generation. So syempre gusto rin namin ma-showcase sa inyo ng owner kung kamusta yung pag-aari ng ganito kasi kadalasan natatakot sila na baka mahal mag-maintain or kamusta ba yung maintenance. Ayun re-review natin, showcase natin ito sa sasakyan. Tawagin natin yung owner, boys. Let's go! Pakilala ka muna ulit sa vlog natin. Hi, I'm James Verano. So, I'm the owner of the 7th Gen Accord. So, it's a 2004. Actually, first owner kami nito. Nabili to nung daddy ko way back 2004 pa. So, brand new sa Honda show. So, may mga sticker pa to from AKA sa show. So, ayun, for about siguro 21, 22 years na siya. So far, wala kaming naging problema. May mga bangga, pero alam mo yun, tolerable naman. Hindi kami nagkaroon ng sakit ng ulo dito ever since. Mga basic lang. Basic PMS, mga basic na mga wear and tear lang yung mga inayos namin. So, kayo ang first owner, Papa? Yes. Pwede mo malaman magkano yung brand new price nito? Nare-recall ko bro, nabili to nung daddy ko 2004. Not sure bro pero roughly baka mga
1.5, 1.2, 1.5 that time. Mahal, no? Oo, mahal. Pero kasi guys, kapag Accord, papi, ito yung luxury model ng sedan Yes, nila. oo. Pero ilang years na ba to? 2004. So technically, parang 20 plus years na rin, bro. 22. Oo. 22 something. Hina natin sa mata. Oo, pakilagay na lang dito guys. Ano to? Daily car o... Kaka-restore ko lang sa kanya 3 months ago. So parang tribute ko rin kasi to sa daddy ko. He passed away nung pandemic sa US. So parang natabi na siya eh. Ginagamit to dati ng shorty ko. Ay nung youngest brother ko. So hanggang sabi ko napabayaan na niya. Nagkaroon siya ng Pajero BK eh. So sabi ko kunin ko na to. Ayusin ko na lang to. Tapos ayun, nirestore ko. Pero before, ano ang itsura niya? Bro, ang itsura niya before, number 1, problema ng Honda to. Faded yung hood, faded to. Tapos, yun, of course, ano to, problema nito, yung sa steering, yung tagas. Typical, I don't know if that typical sa mga Honda, pero ito, yun yung isa sa mga sakit niya. Pero na-resolve ko siya lahat ngayon. Nirestore mo siya, fully restored ba? Yes, ano ang yes, ginawa oo. natin para ma-restore natin? Number 1, bro, syempre, pinaka-inuna ko talaga yung mga mechanical. So, ito kasi maganda talaga ride nito kasi naka-double wishbone to. Tapos FW na rin siya, front wheel drive. Tapos headlight, sobrang dilaw nito. Pinalitan ko na. Itong kaliwa palit, ito restore lang. Original pa to noong 2004. Fog lamps, pinalitan ko rin, in all white ko. Tapos yun, wash over. Tapos of course, yung loob. Priority ko yung interior eh. So, pina-leather ko talaga ng black, pina-restore ko. Tapos, nasira. Nasira kasing upuan niya. Pakita ko mamaya. Nasira kasing upuan niya. So, pinalitan ko ng Ricardo seats. Ricardo. Pero, pinatanggal ko si Ricardo. So, parang all black na lang siya. Na-share mo sa akin kanina, meron kang talyer. Yes, meron. O, plug mo naman yung talyer mo. Silang gumawa nito? Yes. So, Okay. White House Automotive, we're located at Shaw, Mandaluyong. So, 5 minutes away from Shangri-La and Mega Mall lang kami. So, ginagawa namin doon, all one-stop shop kami. From repair, maintenance, wash over, electrical, mechanical. You name it, yun. Ito yung Produkto. model car. Technically, halo siya, hindi naman sa pagiging kapitalista, pero halo kasi siya ng sentimental at the same time. Kumbaga, walk the talk eh. So, may talyer ako, and of course, may sentimental sa akin to. Pinag-join force ko na lang. So, kaya talagang tinatanong mo kung binibenta, malabo ko siyang ibenta. Ito yung mga gusto ko kasi guys, yung mga binuo. Oo. Sadly, hindi binibenta, tol. Anyway, papi may memories ka nung dinadrive mo to. Siyempre, sumasakay kayo sa likod. Oh, meron bro. Actually, nung mga siguro 10 years old, 12 years old ako, ginagamit namin to every Sunday. So pag nagsisimba kami, tapos after dinner, yung pakiramdam ko dati nung bata ko pag sumasakay ko nito, parang alam mo yung mayaman talaga, luxury. Kasi maluwag talaga siya sa loob. Yung legroom, mamaya pakita ko sa iyo sa loob. Tapos before, nung medyo may pera pa kami, may driver, kasya kami. Pero ang saya lang papi kasi syempre na-pass down sa'yo. Tapos ganito ba itsura nung before? Well, nung nasa akin siya, nung nakuha ko siya last year, naka-stock mugs, tapos napabayaan talaga to ng kapatid ko. Yung pintura niya, tapos nagko-construction kasi yon. So, yung trunk, puro pala, semento, tapos yung interior, wala. Para talagang basura talaga. Pero good thing, hindi niya pinabayaan yung makina. And I heard sa US, nakikita ko kasi sa mga Facebook groups, bulletproof talaga itong mga 7th generation, lalo na sa makina. Models kasi ng ganito guys, may, tama ba papi, may 2.0, May 3.0, 2.0, 2.4, 3.0. So, eto, 2 liter siya. 2-liter engine. K-series to. Yes, K20. Mukha papi, binak to stock lang ba natin? Yung lahat ng Back to itsura stock niya? lang. Bali bro, yung pala, additional sa mga pinalitan ko, eto, pinalitan ko na to. Bago na siya. So, kaya medyo malinis na tingnan. Grill. Pinalitan ko ng grill. Eto ring plate nito. Wala na kasi to before. So, ginawa ng kapatid ko dito. Naka-alambre lang. So, ngayon, ginawa ko. Naghanap ako nito. So, saan tayo? LR. Lazada Racing. Biro lang. Sa Lazada. So, may na-outsource tayo ng ganito sa Lazada. Buti, fit na fit naman siya. Hindi ako nagka-problema. Ayun no. Ganda guys. Pang ano talaga? Pang Accord? Pang 7th gen talaga generation. siya. Yes, brother. Tsaka color, ito yung color talaga dati. Yes, color code niya is Nobel Green. Di ko alam kung tama ako, pero yun yung nakalagay sa ORCR. So, ang ginawa ko, nung pinawash over ko siya, pinacomputer ko yung sa gas tank, pinatanggal ko, pinascan ko, kinuha ko talaga yung exact color code niya. So, I don't know kung kuwang-kuwa, pero para sa akin, medyo mas parang dark. Di ko alam kung baka tumanda na ako. Pero dati sa pagbata tayo, parang ang colorful lahat eh. So ngayon medyo parang dark yung dating niya sa akin eh. Emerald green no? Emerald green, Parang yes. kulay ng mayayaman to, yung ganitong itsura no? Oo, kasi syempre these days pansin mo, black-white na yung black common colors ng kotse. Unlike ng early 2000s, colorful tayo eh. Brother, pwede natin makita yung engine, tol? Sure. Sige, buksan Pakita natin engine guys, kasi syempre, ano to, K-series, tol, pag Honda boy ka,
Baka madumi ha. Favorite natin to. Ganda guys. Kapag kapag Honda Accord tol, ang lalapad, ang haba. Ito kasi yung guys, ito yung comfort to the max level nung Yes. 2004 ba to? 2004, 7th 2004. Ay guys, okay series tol. Oo. So ano yan, Doc? Kung brother sa engine, wala kang ginawa. Wala. All stock to as in. Stock talaga. So ang ginawa ko lang dito, change oil, pinalatan ko tong, yan, yung sinasabi kong common issue Power nito. steering. Yung power steering niya, may times before na tumitigas. So ang ginagawa nung kapatid ko, may baon lagi siyang litro-litro ng power steering fluid. So pag medyo nawawala, tinatap up niya. So what I did, pinalitan ko. So maganda na yung pressure niya ngayon. Radiator, bago ba to? Yes, halos Bago, may mga no? bago na. Radiator, yung mga hoses. Ayun, pina-engine wash ko lang siya, pero hindi pa siya sobrang pulido. Tapos yun nga, may binili ako sa LR. Yun lang, hindi fitted dito yun. Nandun sa gilid. Sa ganitong model, no? Kasi sa akin, ang estimate ko sa akin siguro pag traffic ko mga 6 to 7 eh. Long drive ko 11. Dito, kamusta? Dito bro, siguro I can say parang same lang din. Kasi imagine yung 1,000 ko, one day lang siya. Pero One day? kasi, Saan mo pupunta? siguro mga 24 hours naman. Kasi siguro ang biyahe ko, Mandaluyong, Pasig. Kasi umiikot ako minsan sa offices ko eh. So lalo na ng December, grabe yung traffic, di ba? Oo, tol. So kaya siguro, nabuo kasi siya noong December, doon ko siya ginamit. Trinay ko muna 1K. Sabi ko, ba't ganun? 1,000 lang. The next day, halos ubos na. So finul tank ko, 3.5, 3.6, 3.5. Medyo yun, mas tumatagal siya pag full tank. Di ko alam kung ano yung science doon. Pero yung pag pinu-full tank ko siya, mas tumatagal ng, ayan, almost 2 weeks. Mas di mo lang ramdam yun, tol. Pero Siguro, malakas talaga. Pero yun, malakas talaga siya. Malakas talaga, guys. Pero, natry ko siya sa S-Lex, grabe. Sobrang smooth, tahimik. Saka ang ganda ng arangkada. To think na 2004 pa yung kotse, tol. Yes, oo. Hanggang future-proof ng Honda, tol. Napakaganda pa rin. Sa kwento mo sa akin, may 8th generation ka rin? Yes, pandemic, nagkaroon din ako ng 8th generation. Siyempre, mas bago na siya, mas maganda, mas malaki, mas malawak. Pero, ayun, nabenta ko na kasi. Pero ito, nagsabay pa kami dati ng kapatid ko eh. Gamit niya to, yun yung gamit ko. So, medyo ini-enjoy namin. Pero kung i-compare ko sa lang dalawa, may pros and cons eh. So siguro number 1, sa looks, okay talaga yung 8th generation. Kumbaga, for me, yun yung binago talaga nila eh. Unlike dito sa 7th gen, kung papansinin mo, more on sa comfortability sila nag-focus eh. Pero yung itsura-wise, medyo hindi siya sporty. Sobrang neutral eh. Mature audience kasi feel ko yung atake nila dito. Tsaka weird nung nung headlight. Nung 7th generation talaga, parang nag-iisa, kasi yung 6th, medyo common yung itsura. Itong 7th, very wala na kami maisip, triangle na lang. Oo, para siyang triangle. Actually, tingnan mo maigi yung first gen ng Innova. Halos para silang headlight. Medyo Lagyan mo parang lang ng pagano'n. curves. Yes, oo. Parang Innova siyang bumaba. Sa engine, brother, wala ka namang zero T-Rex. Oh, yun bro. Siguro yun nga. Imagine, 2 decades na to. Wala talaga kami naging problema. Common issues lang siguro ng mga Honda engines, yung mga tagas. Pero, well, napakabilis palitan nun. Gasket lang eh. Pero the rest, T-Rex, even overheat, parang hindi namin na-experience dito eh. Mga katok, wala. Wala talaga. Umabot din sa point na parang, yun nga, nung nakuha ko to, 1 year pa lang walang change oil. Drenave ko pa, pero swabe pa rin talaga. Pero ilan na ang tinakbo nitong kotse, Pap? As of the moment, alam ko nasa 125k mileage na siya. Imagine yun. Pero, ito, bigyan ko kayo ng kwento. So, 2004, kasi Sunday car lang namin to eh. 2020, ginagamit na talaga siya ng kapatid ko. Nasa 20k mileage lang siya nun. 2020. 2020 pandemic. Grabe naman So, gumamit. imagine yung kapatid ko. Kasi kapatid ko, lagi siyang pumunta ng Cavite, Pasig, Makati. Kasi construction eh. So, ikot. So, ganun niya nagamit tong kotse in the span of 5 years. Naka 100k siya in 5 years. Yes, oo. So talagang ito yung pinangharabas niya nung time na yun. Yung harabas, pagod talaga. Pagod yung talaga kotse. bro. Siguro pakita ko sa yung mga ilang clips nito nung itsura niya. Parang hindi mo talaga to papansinin pag nakita mo. Madilaw headlights, faded yung pintura, alambre tong plaka niya. Yung interior bro, sobrang punit-punit. Pakita naman natin yung yung mugs na nilagay mo dito, Papi. Ano tawag dito? So, itong mugs na to, brother, is an HRE FF Flowform 10, copy lang. Pero ayun, na-acquired ko siya sa tropa. Brand new naman siya, so 18s. So, medyo yun nga, yung pinili ko bakit ito. Ang alam ko medyo for BMW ginagamit to. Pero una pinagpipilian ko nga sana RPF1 eh. Kaso sabi ko parang pang lowered, no? Lowered eh. Pang lowered Saka syempre, sa lifestyle ko rin ngayon, medyo hindi na pwede yung racing. So sabi ko, yung comfortable na lang, saka medyo mature tingnan. So kaya ito yung napili ko. Ganda na kulay, no? Saka very limited yung mga team or mga setup nitong Accord. Ang alam ko is Mugen and modulo lang. So kaya kadalasan, ginagawa dito is BIP na lang, static. Yun yung mga nakikita ko. Pero para sa akin, brother, mas gusto ko yung all stock lang kapag dating sa luxury
luxury cars. Yes. Diba? Oo, totoo yan. Design titignan. Di ba? Para pag may meeting, tol, mahal yung singil. Yun, totoo. Di ba? Di ba? Oo, Dapat ganun tama, kasi tama. minsan kapag naka-body kits, tol, medyo pang-karmit no? Medyo, oo. Medyo pang-karmit. Saka nawawala yung essence nung luxury pag may totoo. kinits mo Yung mga ano pala, Papis, yung mga headlight, syempre yung kwento mo, pinalitan mo, no? Kamusta yung mga, di ba mahirap maghanap? Hindi naman. Actually, doon din ako nabigla. Siyempre, ibang-iba na yung generation din natin ngayon Isang click mo lang, may parts talaga available. Yun nga, LR pa rin, NSR, Shopee Racing and Lazada Racing, may mga available na headlights. Ang kinagandahan pa nito, mas mura sa online kaysa sa pag bumili ka sa labas. Oo, syempre, walang actual store, no? Oo, so siguro yun yung concept nun. Pero nung una, natakot ako kasi baka mamaya hindi fit or baka mamaya may problema, etc. So nagtry lang muna ako ng isa, yung sa kanan. Yun, fit naman siya at suabe naman. Cool. Ito, original pa to, 2004, kaya yan, may crack. So, i-compare natin yung ano, no? Based sa nakikita natin, comparison, parang mas mabilis na nilaw yung ano. Yes, Si kasi LR? China to. So parang ano na rin yan, actually 1 year pa lang yan, no? Pero tingnan mo. Pero medyo pumantay iba na sila, no? Mm-mm. Magkano ang ano, brother, ang brand new, ang second hand the price ng ano? Ang second hand na presyo nitong headlight, nabili ko siya ng 3.9. Pero pag sa kasa ka bumili, 18,000. May brand new pa sa kasa? Meron pa. Isang piraso lang. Pares na siya. 18K. Pero medyo mahal. Mahal dun, no? Oo. Pa-ceramic mo na lang to, no? Pero ito wala, ano, zero ceramic to. Wala pa siyang ceramic, wash over, tapos may ginamit lang ako na CMX spray. So mothers, so nagulat ako, medyo okay naman, pero inoobserbahan ko pa kasi parang isang buwan ko palang ginagamit yung spray na yun. Punta naman tayo sa likod. Tsaka yung design ng sasakyan na to, tol, ang laki talaga. Pag side profile bro, ma-appreciate mo siya Kasi from this point of view, makikita mo yung lapad niya. Pero pansinin mo pag nasa harap ka, parang ang liit niya. Tama, Diba? parang manifest, no? Parang manifest. Tapos, di ko alam kung mag-agree yung mga 7th gen user dito. Puging-pugi talaga ako sa likod nito. Ako rin mas gusto ko yung likod. Ito lang Oo. yung sasakyan na mas gusto ko yung likod. Exactly. Sa oo. harap. Kasi parang pansinin mong maigi. So parang, yan lang. Ang Parang linis inaantok niya. no? Bukod sa parang inaantok siya, at the same time, yung parang lapad na singkit, tapos Oo. red and white, tapos malinis lang. So parang alam mo yung medyo sumasabay pa rin siya sa mga modern cars ngayon. At the same time, parang alam mo yung ramdam mo pa rin yung pagiging premium. To think guys 2004 to. Yung mga sasakyan every year na lumalaki at nadadagdagan yung mga taon natin. Lumalaki yung mga kotse, no? Sa BMW nga guys, yung grill nila. Palapad ng palapad. Palaki ng palaki, di ba? Pero ito guys, isipin mo paano pa yung ano 2020 na Accord, no? Pucha, ano yun? Van? Ang laki na nun. Pero ito guys, malaki as in talaga. Search nyo yung dimensions compared sa mga ano, sa mga Civic na normal. Ang kasabay nito na Civic, Pops, Dimension pala, sorry, Dimension dimension. sila. Kasi 2000, manufactured to 2004 hanggang 2007. So, ang kasabay nga niya, tama, dimension. Hindi na FD, hindi na VTI. Ang kasabay ng 8 gen pala yung FD, no? Yes, 8 Gen FD. Okay. oo. Tsaka yung interior nito, Pops, medyo 8 gen din, no? Medyo 8 Gen, pero kasi, pansin mo 8, nagka-8 Gen ka na pare, di ba? Yung stock niya, ang daming pindutan. Oo. Yun lang isang bad, di ko alam kung bad thing for you yun, pero for me kasi, na-overwhelm ako dun sa dami ng pindutan niya. So unlike eto, nung stock to before, nandito pa ata yung radio. Tsaka ang mga trunk ng Accord, guys, pucha kasya mga 20K budget na ano, Oo. grocery, tol. Malaki-laki. Baka makalat lang pare Ito yung radio niya. Ito pa yung mga pinag-projectan ko nito. So kung papansinin nyo, yan, pati aircon niya, yan na. Ay, ito na lahat ng pindutan. Oo, pati aircon. Unlike sa 8 Gen pare, napansin mo, ang daming thermostat, yung button niya, isang diretsyong ganon, ganyan, etc. So hindi ko sa dinadown, pero parang para sa akin na medyo maminimal na tao, mas prefer ko yung medyo straightforward na mga buttons Brother, pwede tayo pumasok sa interior nito. Sure, sorry, baba makahalat brother Okay lang yan, tol. At least, honest. Oo. Okay, pasukin natin yung interior, guys. Guys, ang bigat ng lahat ng panel dito. Na-try mo na mag-car wash nitong Accord? Nakakapagod. Medyo, pero siguro ang gusto ko kasi dito, dahil nga, pansin mo tong, siguro lahat naman ng sedan, pero ito kasi ang baba, so medyo ang bilis, mas mabilis siya. Unlike yung 8 Gen, medyo, ang napansin ko kasi, lumapad siya Kasi nagka-car wash talaga ako ng mga personal kotse ko. Itong 7 Gen, napansin ko, medyo mas rich siya, saka medyo pababa. Unlike yung 8 Gen, medyo, siguro sa lapad, medyo kailangan mo pang lumipat doon para maaabot mo yung mga certain parts. Kahit ako, yung 8 Gen ko pa si Casper, hindi ko rin maabot yung gitna Di ba? Malapad May action na kailangan Medyo slope siya, na pa going downwards. Unlike dun sa 8 Gen, pare, medyo umangat na, di ba? Mataas. Medyo brusco na Itsura-wise, papi, ano mas gusto mo? Sa totoo lang 8 Gen yan, tol. Oh, actually 8 Gen.
8 gen, kahit sa mga bago ngayon, 8 gen pa rin eh. 8 Basta gen, malinaw yung headlight, malinis yung harap, 8 gen talaga eh. So imagine guys, pandemic pa to. So naka 20s ako na mags. Ganyan siya kalinis din. 'Di ba? Ang Brusco, 'di ba? Silipin natin guys. Ngayon lang ako makasakay actually dito sa 7th generation. Guys, syempre kapag Honda Accord tol, ang bigat ng lahat. Eh. Yung mga pinto papi parang Euro spec no? Yes, oo, Ang makapal. titigas. Ay, pasok tayo dito. Sige. So yan bro, start natin. Sige. So yan, one click lang, walang hirap. click. Tapos ito yung sinasabi ko na pinalitan na nung utol ko. So connected na rin naman yung aircon dito sa pinaka-panel. So buo kasi ito eh. Okay. Yan. So aircon bro, yan medyo maganda pa rin. Pero yun nga lang, heated seats kasi to. So kaya medyo nakailaw yung yun. Kasi yung automatic seats nito before, connected yun eh sa mga upuan. So yun, ito yung interior niya. Basically bro, wala akong pinalitan dito aside dito. Okay, so Yung kahoy nito, hindi ko rin pinalish, pero yan pa siya. Pero ito kasi bro, ano siya eh, kung papansinin mo, two-tone. So, Oo, gray gray, and no? black. Tapos yung upuan before nito, ganito yung color niya. Pero yun nga, ang ginawa ko dito, blinak ko kasi future plan ko dito, ibablock ko rin tong lahat. Tapos sound deadening, dadagdagan ko para medyo, alam mo yun, road noise bawas talaga lahat. Tapos yan, kung mapapansin mo, ito, never pinalitan. Hindi ko alam kung kumintab, kilos oh. pero ang linis pa rin. Ito, stock din to. Wala pa talagang pinalitan overall. Actually, before ako bumili ng Hilux ko, brother, chinik ko yung Accord. Kaso mahal. Oo. Ano ba, yung modelo na? Yung modelo, tuloy yung 2024. Alam ko mga nasa 2024, mga nasa 1.5 pa siguro yan, Oo. or baka 2M pa nga eh. Ang technique ko kasi, brother, hinihintay kong bumaba yung ano eh. Kasi Value. mabilis. Kapag Accord, guys, take note, medyo mabilis talaga bumaba value. No? Pare, ito, nag-check din ako last night ng Camry na 2021. 2021, yung modelo na yung mukha. Chinek ko yung before 2M. Nagulat ako last night, 900,000. Oo? Gano'ng katagal yun, yung ano na yun? Siguro tinignan ko siya before, nung bagong labas din. Nasa 2M plus, 2M siya eh. 2.1, correct me if I'm wrong, pero nasa 2M siya. Pero fast forward, 2025, 2026 ngayon, tumingin ako kagabi, 800, 900 meron. So, Ayun. imagine pa kung ano yung kuha ng buy and sell nun, nung mga Kaya talagang nga pulido, di ba? Pero ang point ko lang, yun din yung hindi ko maintindihan sa market ng Pilipinas, na bakit pag luxury, or bakit pag yung mga Camry, Accord, or yung mga nasa ganun level, ang bilis bumagsak. So, nag-research lang din akong onte. Siguro, laging nakalagay na reference doon, gas mileage, yung maintenance, tapos, syempre, yung malapad daw, mahirap. Gusto Hirap ng mga i-daily, no? hirap i-daily. So, mas preferred ng Pinoy yung subcompact or SUV na lang para matibay. So, kaya siguro ganun siya kabilis dahil, kumbaga parang supply and demand lang yan, pare. Kasi kung halimbawa, hindi ako nagne-negosyo or normal employee ako, hindi ko naman nilalahat pero kung ito yung gagamitin mong pan-daily, masakit siya. Masakit Oo, siya. ramdam, no? Ramdam na ramdam kasi imagine that siguro roughly sabihin natin yung biyahe ko nito is 6 kilometers daily nung December. Yung 1K ko, almost 24 hours. Kumbaga, one day lang. The next day, kailangan ko na magkarga. So, imagine mo kung, everyday, 6,000. Sakit. Wala pa ito lumalabas, papi, na ano, no, yung fuel consumption. Yeah, wala pa siya. ata Wala to. siya. Hindi siya. Trip A, trip B pa lang siya. Oo, trip A, trip B lang to. Kaya siya matibay din. Kasi sa US, pare, may naka-join ako sa group sa US ng 7th Gen. Ang dami sa US na gumagamit nito. So, syempre, hindi tech, hindi siya prone sa mga breakage or mga maintenance. So, very straightforward tong Accord na to be honest. Napaka-straightforward niya. Nakakatawa yung armrest, guys. Medyo wala pang design, no? Square mo lang. Inangat lang, no? Yan. Pero ang galing kasi, Laki, oh. ang galing kasi brother, hindi ko alam kung anong science nila noong 2004. Hindi ko alam kung may mga charger na nun. Pero yun, meron siyang butas dito, nadaanan ng wire. So siguro nga baka charger na rin. 2004, medyo ano na ata nun, di ba? Hindi na nilagay dito, no? Hindi na nilagay. Dito Yun ano nga. nakalagay? Cup holders Dito, to. yun pala brother. Lagay ng bigas, ang laki. Oo. Yun pala, siguro yung isa sa mga medyo hassle dito. Parang wala siyang cup. Ito, Ay, di oo ko nga, no? alam. Wala siyang cup. Pero ito, sakto naman dito yung venti na mga size na kape. Pero ang off lang niya, kasi syempre, bigla kang break, gumaganon. Dumudula. So, what I usually ginagawa dito. Pero ang hassle. Sa gilid. Ay, oo nga. Meron siya dito, guys. Meron. May shape dito. Ayan, pero ang dami yung mga secret pocket. Yung mga ganito. Meron din dito. Yan. Tapos ito medyo natuwa ako dito kasi parang ang lapad, ang lalim eh. Ang laki. Kumbaga parang dalawang glove box mo. Ito mga 2K na grocery lang, tol. Medyo may kalakihan din, guys, eh, oh. Kasya dito siguro yung mga pansit canton, mga 4. Yan.
O, pag nagutom ka, di ba? Ang Stocks laki. mo. Brother, ang maganda sa Honda talaga, malalayo ang dashboard, no? Malalayo. Ito, fan na fan ako talaga nito, guys. Lalo na yung 8 Gen, tol. Ano? Yung 8 Gen for some reason, gustong-gusto ko rin yung design niya. Lalo na yung taas, saka yung tama yung sinasabi mo, yung lalim na gano'n. Meron kasi ibang kotse na parang alam mo yung nakatapat na sa'yo. Oo. Meron naman yung iba na parang sobrang ikli naman. Hindi ko alam kung ewan ko, baka sa ibang tao lang. Pero nakuha ni Honda Accord yung sweet spot na gusto ko rin sa dashboard. Like you, di ba? Gustong-gusto mo rin yung mga ganito nila. FD, no? FD, isa pa yun. Isa pa yun. Actually, sa time nila, for me, medyo advanced sila nung mga time na yun. Kasi alam mo Siguro yung, 2008, no? yung may ganun, di ba? Oo. Dalawa, tapos meron pa dito. Tapos at the same time, yung lapad na ganun. Sana yung FD ginawa ng luxury car, you know? Sana, oo. Pero, Mas maganda ganda talaga interior ng FD, guys. siguro pag nagka-chance din, gusto ko rin mag-project. Nagkaroon din ako before ng 2.0 na FD na Matic 2000. Ayun, pandemic din. Nung nagbabuy and sell pa ako. Isa rin yun sa pinanghihinayangan ko na nabenta ko. Pero kailangan kumayod. Pero yun, ang dami ko rin na let go talaga ng mga sariwang kotse. Na pre-project, mabilisang project. Pero kailangang ibenta. Pero so far, sa lahat ng mga bina-install ko before, sa sedan side pinaka-nagustuhan ko is yung 8 Gen. 8 Gen talaga. 8 Gen talaga. Dito, papi, armrest lang to. Armrest, siguro. Ay guys, silipin natin dito sa likod, tol. Meron akong pinakamagandang dyan feature na gustong-gusto ko. Dahil nga pina-Ricardo seats ko na yung harapan, pansin mo medyo hindi komportable na, di ba? Oo. Yung sa batok medyo lubog. Dito kasi sa likod, ito yung ewan ko, gustong-gusto ko. So parang, kasi pag nandito ako, pansin mo, umupo ka, brother. Po tayo. Parang ang boss, no? Oo, hindi lang sa boss, pero yung komportable, tinan mo yung pagbagsak ng likod mo. Ay, oo. Pati yung placement nung mga Ng ulo. Tapos papatong mo lang yan. Or minsan pag traffic, gaganto na lang ako. Di ba? Di ba? So Ang parang ganda. Ang sarap eh. hindi mo ramdam na parang lumang Accord pala to. Ganun yung feeling ko dito. Kaya ko rin siya blinak para medyo ma-modernize din. Kasi yung mga dating cars, iba gray na or ganito. So kaya ko siya pinablock. Tapos at the same time, pinalinisan ko talaga. Pinalagyan ko ng mga mating bago. Pinaklear tint ko. Kasi parang siguro sa busy ng lifestyle ko rin sa trabaho. So parang minsan kasi kahit nasa biyahe, nagtatrabaho ako sa phone. So parang pinili ko rin talaga to. Kasi yung Hilux, sikip sa likod Oo, tol. Diba? Parang ang ruler dun. Sa kapag halimbawa, gumano ka, nakaganon ko. Ang sakit sa likod. Ang sakit sa likod. 90 degrees yung design eh. Oo. So while dito sa 7th Gen Accord, actually hindi ko na nga nagagamit yung Hilux Simula Ito nung na to? nabuo ko to bro. So parang simula nung nabuo na to, tapos ayun nga, meron naman, medyo swerte naman kahit papano, may driver naman tayo. Pag busy talaga ako, nakapagtrabaho ako dito bro, nang komportable. No. Nang hindi masakit sa ulo, kagaya ng sa Hilux. Kagaya na ako nagtatrabaho doon bro. Parang Oo. naka-engage, no? Tapos pag gaganon ako doon, gagayan talaga ako. So, Naka-engage. naka-engage. Siyempre, may kanya-kanyang pros and cons naman ng bawat kotse. But for this one, perfect siya para sa lifestyle ko. Around the clock ako Minsan kahit nasa biyahe, kailangan ko magtrabaho. So, minsan kasi yung comfort ng kotse na nakakapagtrabaho ka, nakakabawas sa stress Totoo, tol. Diba? So, with this mga luxury cars, feel ko yun yung binabayaran. 2004 na... Magkano pa bentahan ng ganito sa market? Below 200? Actually bro, ang gulo rin ng presyo nito. Totoo, tol. May 80, no? May 80. May 80,000, may 100, minsan may 200, May may 250. So minsan nga may 70 pa Oo. Tapos parang pagtitingnan mo, parang buo naman. Parang sariwa naman. Ba't ganun? Hindi ko rin alam. Hindi ko na maintindihan. Tapos bro, ewan ko kung nakapag-research ka. Merong Honda Accord na gantong generation na parang yung taillight niya sa likod, yung parang pizza. Yung parang US. Yun, USA yung sa US na meron. Pero, meron din na 3.0 na V6 na ganito yung headlight sa likod. So, hindi ko alam kung paano nangyari or paano ginawa yun. Pero pag may nakikita ko nun, sabi ko, wow, sobrang rare na ito. Ang ganda ng... Kakaiba yung likod. bro. Kakaiba yung likod. Tapos alam mo talaga na, 7th gen to. Tsaka may may map light tayo dito. No? Map light, eto meron. Working naman. So, imagine bro 2004 pa yung mga ilaw na yan. So, di ko alam kung... Ginagamit mo yan? O hindi? Bihira. Kasi nga dahil wala naman tayong tint, tapos medyo, syempre, hindi naman siguro tayo hindi na kagaya ng dating panahon na nag-newspaper, sa phone tayo. So, medyo hindi na. So, yung natural light na lang, enough na for me. Pero the best dito, tol, yung armrest, no? The best. Oh, kasi brother, imagine. Ergonomically designed, tol. Oh, pag sandal mo ng ganyan, after ng meeting, tapos syempre, pag uuwi ka na, kung halimbawa, wala man mag-drive, ako mag-drive, or may driver, pag gusto ko lang mag-relax dito, yan, ganito lang, Sakto, tahimik. no? So imagine mo yan, tahimik ka lang, biyahe.
Tapos yun nga, road noise, pero dahil sa katagalan, baka naupod na rin yung mga sound deadening niya. Pero ito pa na gusto ko sa magandang klaseng kotse, tahimik talaga sa loob. Oo. Tapos dahil naka-double wishbone, ang ganda rin ng ride niya. Okay. Guys, ito ang POV, tol, kapag nasa ano kayo. Medyo naka-racing seats lang siya, tol, pero ano naman maganda naman no? Oo, kaya pinablock ko na lang, pinatanggal ko na rin si Ricardo dahil dati meron saka fabric siya. Pero yun nga, tropa naman si seatmate, pinagawa ko sa kanya, nabigyan ng magandang offer, 2 gives pa, bayat na may-ari. Sa Mandaluyong yan? Mandaluyong. Yan oo. daw ang seatmate na maganda, magaling talaga. Bro, quality talaga. Partner namin sila sa White House for the upholstery. Wala kaming kliyenteng napahiya sa kanila or back job. So, ayan, ito yung pinakamurang leather nila. Ito? Ito yung pinakamurang leather nila. Pati ito, likod. Ano lang bro, nakalimutan ko yung presyo pero pahaba lang na binigay talaga sa akin. Siguro dahil tropa. Hindi ko pa masabi. Usually, mga 3 to 5 years bago natin masabi Ricardo matibay. seats, no? Oo. Pero maganda, guys, no? Ganda yakap. Siguro, bibili lang ako nung para sa neck para mag-compensate lang din yung parang butas niya. Kasi syempre, pag ako lang nagdadrive, minsan ang hirap. Lalo na pag tumatagal, ito yung ayoko sa upuan na to. Unlike nung upuan niya dati, kasi tinira ko yung sa passenger side, grabe talaga bro yung upuan nun. Iba, no? Iba talaga. Tapos yung heated, imagine para... Heated seats, sana ginawa na ng cold, no? Di ko alam kung may cold yan, pero parang wala na dito Pero yun nga, may heated siya. Yung pala, sa 9 Gen, alam ko may ano yun, may heat and cold. Ah, talaga yun, 9? 9 Gen, oo. Oh, pero yung 8, parang wala ata yung 8. Ang 8, wala ata, wala. Pero naka-ano siya, naka-memory na... Memory, oo. Ano tawag doon? Memory seats? Memory seats. Yung Power parang seats. pag inano mo, gagalaw siyang automatic. Yung highest trim nito pa, pinaka ano ko na. Anong pinagkaiba nun? Siyempre V6. Yung V6, di pa ako nakasakay, pero nakakita ako online. Ang difference nila, beige yung loob. Tapos may sunroof. Yun yung nare-recall ko. Then of course, V6 3.0. Hindi ko lang alam kung paano yung pakiramdam ng V6. Yun yung hindi ko medyo kabisado sa mga ganun trim or ganung variant. But with this one, sobrang tamang-tama lang siya. Imaginein, kasama ko yung may mga kasama ko, 4 kami. Pero wala siyang pinagkaiba kahit walang kasama. Saan ako po dito, Paps? Dito sa likod. Dati, nung hindi ko pa nararamdaman yung sakit sa batok, doon ako. Pero nung medyo sabi ko, hassle na, dito na ako. Sa likod ka na, no? Sa likod na ako. Premium seat. Pero guys, ang Accord na lang medyo dapat nasa likod ka tol, no? Sabi nila. Medyo ganun eh. Siyempre, dito yung armrest tool na maganda, oh. Oo. Saka siguro, syempre, pag medyo pinarad ka sa buhay, tapos meron kang taga-drive, mas maganda talaga pag nasa likod ka. Para ma-maximize mo rin Ako yung space. yung space, yung experience nung nasa likod. Kasi ako before, hindi ako fan ng ng nasa likod eh. Gusto ko lagi front view para kita mo lahat ng nangyayari. Pero ngayon, na nabuo ko to, tapos lagi ko nang na-experience tong likod, natutuwa ako. Natutuwa ako kasi ang lawak. Pag yung laptop, tapos na, hirap doon. Nalagay ko na lang dyan. O tsaka nakakapagod tol. Ewan ko, pag sa harap, parang bilisan natin. Cautious, Yung, di ba oo. parang cautious ka pa mag-drive? Cautious ka Parang gusto mo mag-drive. agawin minsan, di ba? Oo. Dito, bahala ka na po. Sige, basta Oo. dali mo ako doon. Oo, yung driver ko rin minsan, medyo hindi naman garalgal, pero pag alam niya nagmamadali ako, medyo wala na sa sistema mag-drive. So, pag nasa harapan ka, ramdam mo kasi, di ba? Ramdam mo lahat Unlike pag nandito ka, medyo may blind spot ka sa harapan Sige, bahala. Pagkakatiwala ka na sa'yo, tol. Oo, gaganon ka na lang minsan. Yung aircon, Malamig talaga. malamig talaga. Isang beses lang daw to pinagawa ng utol ko. I don't know with our dad kung napagawa niya. Pero imagine kung 20 plus years, isang beses mo lang pinagawa. Reliable yung aircon. So, ever since nakuha mo to sa kapatid mo, hindi mo pa pinagawa yung aircon? Wala pa, brad. Linis. Wala rin. Wala nang linis Wala to? rin. Interior lang. Gago, Wala pa. tagal nun. Pero yun nga, binabaran ko lang to ng back to zero. Saka pinalitan ko yung cabin filter niya. Kasi nung una medyo may construction na dito Alam mo yung naghahalong semento na. Kasi yun nga. May dahil- alikabok. Yun. Alam mo yung amin na alikabok. Dahil yun nga, yung kapatid ko, ito lang yung natira na kotse namin ng family namin So ito lang yung ginagamit niya. Hanggang pinalad siya, nakabili ng BK. Kinuha ko to. Nung pagkakuha ko bro, pucha, antigas ng manibela. Kasi nga, yung steering. Tapos ang baho. Tapos kasi fabric to, di ba? Oo. Alam mo yung, tawag doon, amag. Amag. May amag. Tapos lahat meron pa siya dito dati, hollow blocks. Bakit sa loob ng kotse? Oo. Hindi siya literal na hollow blocks, pero nakalimutan ko yung tawag doon Basta nasa bag siya. Tapos sa likod, may pala, may kung ano-ano, mga floor plan. Sabi ko, pucha, ginawa mong pickup tong Accord
So kaya nung nakuha ko, nung una natakot ako kasi sabi ko, shit, mukhang ang laki ng gastos na Hindi ito. po hindi makakalayo, ganun. Mukhang sabi ko, ang daming unahin. Pero for some reason bro, nagulat ako. Hindi ganun kasakit. Kumbaga, I don't know kasi syempre may nakatipid ako sa manpower dahil may shop ako. Pero yung pag-outsource ng mga parts, pati yung paggawa, hindi siya ganun kahirap eh. Hindi siya ganun kahirap. Kasi parang nung tinanong ko yung senior mechanic namin, kaya daw. Typical naman, saka marami naman daw parts. Brother, ma-advise mo ba ngayong 2026 kung mapasala ng ganitong model ng Accord? Siguro kung paano ba natin ika-categorize yung tao. Kunwari, first estudyante ito, kakagraduate pa lang. Pagkakagraduate mo dito sa Pilipinas, hindi ito yun. Pero sa US, for some reason, lagi kasi ako dun tambay sa US group ng Cleanest 7th Gen Accord US. Ayun yung pangalan ata. For some reason, lahat ng mga gumagraduate na mga bata dun, ito yung nagiging first car nila. It's either pinamana or ito yung kinuha. Hindi ko alam dahil sa reliability siguro. Hindi ko sure yun pero based lang dun sa group na nasalian ko. Sa US, ito yung parang pinaka-option nila kasi malalaki mga tao dun Ito siguro yung option nila. Pero kung nandito ka sa Pinas, halimbawa, bagong graduate ka lang, depende. Kung anak mayaman ka, why not? Pero kung halimbawa, yung nag-i-start ka, nag-iipon ka, hindi ito yun. So, kanino mo marirecommend itong sasakyan na to? Siguro marirecommend ko tong sasakyan na to, yung medyo siguro mga nasa mid na siguro. Yung mga tipong meron ka ng may sasakyan ka na talaga, tapos gusto mo lang ng laruan. Hindi siya first car recommendation? Hindi siya first car recommendation. Kasi syempre brother, ang dami ng option ngayon Pero kasi kunwari 70k tol. Malamang first car recommendation to 70k. Okay. I get it. So siguro ganito na lang. Kung ang budget nyo nasa 100, tapos pipili ka. Oo, yan. Kung halimbawa 100k ang budget mo, tapos pipili ka between big body Corolla, yung mga below 90s, VTI, mga SR body, Vios na lang. Vios. So, di ko alam kung ano yung mga preference nyo, pero kung halimbawa ide-daily mo siya, tapos may 100k ka, tapos yung feeling, gusto mo ng medyo premium na, tapos wala masyadong road noise, tapos i-accept mo na, may kalakasan talaga to sa gas, pero hindi ka mapapaya dito. Saka matibay talaga siya. Pag napalitan mo isang beses, isasalba ka ng mga 4 to 5 years yan. Pero tsaka brother, minsan, ako inisip ko, lalo na medyo na nag-mature na ako. Minsan okay sa akin magbayad basta comfortable no? Nandun ko na ba sa point mo na ganyan? Bro, totoo yan. Kasi kagaya nung nakwento ko kanina, December 1K per day. Medyo pinikit ko na kasi parang iniisip ko, ginagamit ko naman siya for work So, nag-generate naman siya ng income plus less stress for me. Why? Kasi nga, tinan mo yung, di ko i-compare yung Hilux dahil magkaibang category sila. Pero yun yung kotse na meron ako Pero tinan mo yung legroom, maluwag. May armrest naman din ang Hilux sa likod, pero naka-ruler ka. Pero dito, ganyan. 90 degrees. 90 degrees. Mga 93 pala, 93. Tapos of course, dahil sedan siya, medyo mas lower clearance, mas maganda yung ride. Ewan ko lang kung tama ako, pero mas gusto ko yung ride nito dahil nga daw sinabi nung mekaniko ko naka-wishbone kaya medyo mas komportable yung alug daw. So kaya parang yung sinabi mo dahil siguro nagmamature na rin tayo. Kasi to be honest, yung audience nitong 7th Accord na to before is para sa mga matured naman talaga. So ngayon, mas na-appreciate ko siya. Kumbaga for me, mas na ako yung simple, tahimik, pero elegante at the same time. For my mental health, saka para sa physical ko rin na less stress dahil sa dami ng ginagawa ko araw-araw. Komportable yung sinasakyan ko sa daanan. Regardless, luma or bago, kung maaayos mo naman. Parang comparison between gaming chair or ergonomic chair, Ergonomic daw. Ergonomic na lang daw. Sa stream, kunwari sa tambay, car meet, magano ka, gaming chair, no? Gaming chair ka. Gaming chair. Sa car meet, bro, actually, ikaw ang expert dyan. Siyempre, hindi siguro to papansinin. Ito yung tipo ng kotse na kung sa labas, if you know, you know. Ito yun yung mga nasa ganito na parang, hindi ko sasabing may taste to, pero komportable yung gusto nito. Daddy na to. No, wala pa tayong anak pare Oo, pero yun nga, pang daddy na to. I can't wait din dahil siguro pag nagka-family na rin ako, alam mo yung parang magkakaroon ng second generation. Kung ano yung na-experience ko nung bata ako, may experience din ng mga anak ko. Nakakayak tol. May tissue ko ba dito? Wala tayong tissue. Pero nakakatuwa guys, no? Makakita talaga na Accord. Sana, buti na lang papi dito sa Pilipinas, mababa yung resale value ng ganito. Kaya tayo syempre tayo, mahilig tayo sa mga nakukuha natin for steal deal. Steal deal talaga. Lalo na yung mga 2010 and below. Brother, 200, 300. Alam ko, mahirap pa rin yung pera. Pero kumbaga, para sa category na to, mababa nun, brother. Sa 300k, tol.
Ang kalaban mo dyan, SR body, ano? Oo naman, SR body. Ito lang katapat dun, Accord na 2008. Pero brother, ito pala, hindi pa ako nagkakaroon ng mga Civic or mga, yun, mga DTI, project LXI, cars, project car na ganun. So, Car meet cars. car meet cars. So, nagka-FD ako, pero hindi ko siya pinang car meet. Hindi ko lang, ikaw ba, ano ba mako-compare mo sa Accord saka sa ganun Civic? Yung ano kasi guys, tama yung tanong ni brother rin, yung mga Civic tol, pogi talaga. As in pogi tol, pero since tayo, medyo mature ka na, nandun ka na sa level ng kunwari, kaya ako kumuha ng Hilux ko kasi pupunta ako Baguio, Tuguegarao. Alam mo, daling ko yung project car ko doon. Oo. Di ba? So ang ginawa ko, may separate car ako for that event, di ba? Kasi nga sabi ko, palagi comparison guys, mahirap naman na naka-basketball shoes ka sa formal event. Exactly. Di ba? Mahirap naman naka-formal shoes ka sa basketball event, di ba? So, gawin mo, kunin mo dalawa. Yun. Di ba? Oo. Bukod sa halimbawa, itong kotse naman, hindi lang siya pang forma rin eh. Kumbaga, kung nahahatid ka sa end-to-end na mga journey mo, kumikita ka, mapupush ka rin kasi talaga na parang, kagaya na sinasabi mo, may pang basketball ka, may pang formal ka, meron ka rin pang, halimbawa, streetwear pa. So, siguro, ayun din yung plano ko na mapuntahan din yun. Kasi I have pickup, may ganito. So sana, pala rin kumita ng maganda ngayon. Magpag-guide ako sa bro ng mga Civic. Kasi grabe rin yung mga contents mo. Solid yung mga ano. Anong ma-advise mo sa mga gusto kumuha ng Accord? May hikayat mo ba sila? Siguro para sa mga kukuha ng Accord, ako kasi more on the sentimental value. And dahil may talyera ko, I have walk that, kailangan ko walk that okay. Malinis, simple lang. Pero kung kukuha kayo nito, number one, ang mga i-check nyo, yung power steering. Yun talaga power steering yung common problems nito eh. Nagbabawas mag-isa, no? Nagbabawas siya ng kusa. Sa transmission naman, wala talaga. Hindi ko nga alam kung napalitan na to ng ATF. Pero yung makina nito, dahil siguro K-series, napaka bulletproof. Change oil lang talaga. Tapos palit gasket, yun lang. The rest, hindi naman ako tinirik nito. Hindi naman kami tinirik. Maganda aircon. So kung medyo may pera ka naman, kaya mo yung gas nito, well, go for it. So, iba pa rin kasi yung feeling na medyo premium. Pero at the same time, hindi siya sobrang flashy. Nasa gitna ka lang. So parang low-key lang. Brother, any shoutouts to end our video? Siguro yun, shoutout sa, of course, sa talyer namin, White House Automotive, and sa Anytime Cleaners, and of course, sa creatives namin, sa Creative Juice Production. So yan, search nyo lang yung mga businesses namin na yan. So pag may mga kailangan kayo, hook namin kayo dito. Thank you, brother. Thank you. Napakaganda guys, nakaka-inspire kumuha ulit ng Accord. Actually ngayon, brother, nasa market ako ng Accord ulit. Gusto ko bumalik sa Accord. Kasi kunwari, sabi ko nga sa'yo, galing ako Baguio, tol, medyo masakit talaga. Yung Hilux na medyo alam mong safe ka, pero ang sakit sa katawan. Pero medyo masikip. Medyo pag high speed Kahit naka, ka na, suspensions ka na. No? Oo. Ngayon, yung Accord ko no 2008, tol, iba talaga. The best. Bro, kung ako sa'yo, igo mo. Kaso kasi, iniisip ko minsan kapag nasira, putang katapusan ko na naman eh. Bro, akong bahala sa'yo pag may problema ka. 2008 sa inyo ko, dadali White Dalhin House. mo lang, White House Automotive, brother. Hindi ito yung nasa Bro, iba yun. WH lang yun. WH lang. Ito pa yung legit na pakotse pala talaga. Actually, brother, doon galing yung pangalan nun. Pero graduate na tayo doon. Okay, bro, salamat again. Thank you, brother. Thank you. Sana na-enjoy yung vlog natin na to, guys. Naging podcast na, papi. Oo nga. Ang ganda kasi, tol, no? Pari, thank you. Napahaba ba? Maganda. Okay lang ito, tol. Sana nag-enjoy kayo, boys. Kita tayo sa mga susunod na video. Let's go!